mabigyan ng maayos na supply ng tubig ang mga Pilipino. Ang bigat niya, Nice. Sakit sa shoulder. At mahaba-haba ang lakad. Kasi Pangulong Noynoy, no, buti na lang may access siya sa tubig hapon. Ilaro siya ng ubo. World Water Day pa naman. Allergy yan. Samantala, ito naman po, update tayo tungkol sa pinaka-aabangang Royal Wedding of the Year sa United Kingdom. 6 na linggo na lang po bago ang pag-isang dibdib ni na Prince William at Kate Middleton. Kaya puspusan na ang ginagawang pagganda ngayon para sa nalalapit nilang kasal. Piling-pili po ang mga kabayo na magtutulak ng karosa ng dalawa para sa isang royal procession mula London hanggang Buckingham Palace. At sa katunayan, tinetrain rin ang mga kabayo sa ingay at dami ng dadalong well-wishers dahil iba-ibang reaksyon dito ng bawat kabayo. At kapag magandang panahon, sasakay ang couple sa isang 1902 State Landau na parehong carriage na ginamit sa kasal na Prince Charles at Princess Diana noong 1981. Pero kapag maulan naman, babiyahin dalawa lula ng glass carriage na nagdala kay Lady Diana sa kanyang wedding. Cinderella. Ay, Cinderella. Talaga mo sabing glass carriage Cinderella. Galing. Yan talagang prinsesa. Dati bang dagayan, tapos naging kabayo? Saka di ba grabe, Dream wedding. marami ngayon mga babae mga ngarap na magkaroon ng sailing prince kasi di ba siya, commoner siya eh. Di ba before bawal talaga yung commoner makapag-asawa. Wow! At maagang Hollywood news sumampu tayo. Ito na, Justin Bieber, Rihanna at Nicki Minaj kabilang sa mga napiling artista na kakanta para sa isang charity album for Japan. Ang malilikom na pondo mapupunta sa Japanese Red Cross para tulungan ang mga survivors ng lindol at tsunami ng Japan. Nais din imbitahan ng producers ng album sina Lady Gaga at Jon Bon Jovi na mag-contribute sa nasabing proyekto. I would think na maraming artists would help, di ba? Yes, absolutely. Kasi marami sa kanila, they've been to Japan to perform also. Ang dami nilang fans doon. Na-experience nila kung gaano kabuti yung mga Japanese people, di ba? Gentle people Nice talaga. one. Go, guys. At balitang sports naman tayo, patindi ng patindi ang pag-iensayo ng ating pound-for-pound king Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang laban kay Sugar Shane Mosley. Ngunit may nakaambaring laban si Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather Jr. sa korte. Ito ay matapos ibasuro ng korte sa Las Vegas, Nevada ang mosyong i-dismiss ang demandang defamation ni Pacquiao laban kay Mayweather. Ito ay matapos ng paulit-ulit na alegasyon ni Mayweather na gumagamit umano si Pacquiao ng performance-enhancing drugs kahit nag-negatibo na ito sa mga pagsusuri. Kaya para sa korte, sapat ang dahilan ni Pacquiao para sabing malisyoso ang akusasyon sa kanya ni Mayweather. Samantala, nakatanggap naman na maraming pambabatikos si Pacquiao sa Twitter kaugnay ng naganap na impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez sa Kamara. Hindi raw kasi present si Congressman Manny sa impeachment proceedings sa lower house. At ang sagot ni Pacquiao sa mga bumabatikos sa kanyang performance bilang mambabatas, relax lang dapat dito sa Twitter, sabay sara ng kanyang Twitter account. Diba dati nagbanta na siya na isasara niya yung kanyang Twitter? Pero nung after kasi niya nag-tweet nung tungkol kay Ombudsman, ang dami talagang parang flood of tweets na pumasok sa kanyang account. So siguro napikon na talaga siya. Siyempre yung kinakasyon ng mga tao, ano ka ba talaga? Kongresista ka ba talaga? O atleta ka? Hindi mo kayang sa sarili mo eh. Isumbong mo na lang sa lolo mong panon. Oo, diba? Medyo Sabi niya, magreklamo na lang kayo sa lolo mong panot. Pero may nakalagay naman, hehehe. Parang away kalye lang Pero ngayon ang tanong, sino hawak sa tenga ni Manny Pacquiao? Mga tenga. Kakaiba, diba? He's also doing this one for us, for the glory of the Philippines. And also, if kunwari hindi niya sinara yung Twitter niya, madi-distract siya dun sa ano ba talaga kahit yung mga kongresista, sinusuportahan din naman yung kapag lalaban siya, di ba? Delikado pag yung Twitter na yun. Ay, nako! Ay, nako! Mahirap. Ay, narito naman po ang hirit panahon ni Love and Novel. Love? Thank you so much! Ito na mga kapuso ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang tinatawag nating wind convergence. Ito pa ay mangyayari sa Mindanao at Palawan. Mga hangin po na nagtatagpo sa isang lugar. Umiikot po yan pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Mindanao makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Palawan naman makakaranas po kayo dyan ng malawakang pag-ulan. Kaya ingat-ingat po kayo. At syempre may mga pagkidlat at pagkulog din po kayong mararanasan. Sa Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Pilipinas, magkakaroon ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise ice
5:59 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:07 mamayang hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Mga kapuso, I am ready. Sana yan ang lagi yung isnasa isip, hindi lang sa labas, kundi maging sa loob ng bahay. Kaya this morning, tuloy-tuloy po ang paghahanda natin laban sa banta ng lindol at meron tayong ikakasa na earthquake drill para sa mga residente ng isang tenement complex. At marami naman po ang nakatira dito, kaya sige na nga, Maring Susan, wala na ba sila para sa ating earthquake drill dyan? Morning po mga kapuso. Nako, dito po sa Metro Manila, kung napapansin ho ninyo, karamihan sa mga nakatira nandun sa mga condominium, ganyan. At ngayon nga, magkakaroon ho tayo ng earthquake drill dito sa isang tenement area sa Barangay Commonwealth. 5 palapag po ito. So, itong mga ganito ang kailangan ho magkaroon ng kumbaga, mga demo, mga drill para alam ho nila yung kanilang mga gagawin. Makakasama ho natin mamaya ang mga tauhan ng MMDA para ho dito sa gagawin nating earthquake drill. Kasi importante na kapag naramdaman nila yung pagyanig, alam nila kung paano ba, bababa ba sila, mananatili, kung sila ibababa, saan sila pupunta, ano ang dapat nilang gawin. Yan ho ang mga papakita namin nga mamaya sa inyo dito sa gagawin nating drill dito nga po sa tenement. Ngayon din ay magbibigay ho tayo ng tips kung paano ba, ano yung mga dapat nating tandaan, ano yung dapat nating tingnan kung tayo ay nagbabalak tumira sa isang building gaya po ng mga condominium or tenement. Ayan ha, dahil sinasabi nga po ng FIBOX itong mga low to middle rise building ang siyempre dapat na mas naghahanda dahil ito yung maaaring maapektuhan kapag ka nagkaroon ng malakas na paglindol. Kung tatandaan ho ninyo, dito lamang isang araw ay nagkaroon ho ng pagyanig dito sa Quezon City, intensity 3. Mamaya alamin natin sa mga residente dito sa tenement kung naramdaman ba nila ang pagyanig na yan at kung ano ang kanilang ginawa nung maramdaman nila na lumilindol. So, lahat ng yan mamaya ho sa pagbabalik namin, papakita namin gaano ba kahanda ang ating mga residente dito, ang ating mga kapuso sakaling magkaroon ho ng paglindol dito sa kanilang lugar. Mula po rito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Back to studio po tayo. Thank you, Tesua. Tayo mga Pinoy talagang palaban at hindi papatalo kanino man. Kaya kung ang ibang lahi ay merong karate, taekwondo at jiu-jitsu, aba, meron din tayong proudly Pinoy na martial arts. Pitik bulag. Yan, hindi, sumisipang sikaran at Arnis. Nabida pa nga sa piyesta ng mga kapuso natin sa Baras, Rizal. Ito, titirit sa atin yan ni Monica Jewett Arn. Happy Fiesta, Baras! Arnis, love it. Hi girls! Good morning at syempre sa ating mga kapuso, magandang umaga rin. Kakaiba talaga ang pagdiriwang natin pinuntahan dito sa Baras Rizal dahil nakikisa nga tayo sa kanilang Sikaran Arnis Festival. Na kung kayo nagtataka kung bakit ito ay tinawag na Sikaran, kasi ang Sikaran mga kapuso ay nagmula sa salitang sikad na ibig sabihin ay sipa. At dahil ang Sikaran ay isang martial arts na ginagamitan na sipa, ito ay tinawag nga na Sikaran. Pero hindi lamang po Sikaran ang ating ipapakita ngayon dahil maging ang Arnis ay ating ibibida this morning. In fact, ito ginagawa na ng ating mga kasama sa likod, yung martial arts na yan. At kung kayo nagtataka kung bakit sa palayan nila ito ginagawa, ito ay dahil sa bukod sa malawak ang kanilang lupain dito, sinasabing magandang pastime daw kasi ito ng mga magsasaka. Kaya naman kitang-kita dito sa ating festival ngayon ang kultura ng mga taga Baras Rizal. Pero syempre, hindi naman makukompleto ang festival kung walang pagkain. Kaya naman si Arn nakikiisa rin sa mga taga Baras Rizal at nakikikain na ngayong umaga para ibida sa atin ang mga kakaiba nilang luto tulad ng mayukmok, pinaltok at kinabog. Kung ano yan, alamin natin maya mga kapuso at talagang kumakabog ang puso ko dahil very active pero syempre masaya pa rin ang ating pagdiriwang dito sa Sikaran Arnis Festival sa Baras Rizal. Balik muna tayo sa studio. Wish ko lang matuto ko niyan, no, Arnis? Kaya mga kapuso, walang bibitaw sa pagtambay dito sa paborito niyong morning tambayan. Ito po ang Unang Hirit! Hirit ang saya-saya sa
Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka.